Magandang gabi sa bawat isa. And praise the Lord for another opportunity na ibigay sa ating Diyos upang tayo ay makinig ng kanyang salita at upang tayo ay muli mapalalaan ang ating Panginoon. So, I would like to ask everyone, naniniwala ba tayo sa pagay ng Diyos sa ating buhay? Or, pwede mo ba i-consider ang buhay mo ngayong gabi na ikaw ay ginagabayan ng Diyos? Because, you see, kung titinan po natin sa ating buhay, tayo ay mabubuhay sa mundo ito na maraming mga distractions, maraming mga pandaraya, at marami rin pong mga bagay na siya pwedeng mag-atak sa atin palayo sa Diyos at palayo doon sa landas na nais ng Panginoon sa ating buhay. So if we are not aware of the guidance of God sa ating buhay, yun ay hindi natin matatahak at hindi natin mararating whatever the plan of God and purpose of God sa buhay natin, every single one of us nandito po. So, ang text natin ngayong gabi ay nasa Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Matthew chapter 7, sampu natin ang ating Bible, verse 7 to 8. Ang sabi po ng Panginoon, ask, and it shall be given you, seek, and you shall find, knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. So very clear in that verse, na pag tayo po'y humingi sa Diyos, tayo ay Kanyang pagbibigyan. Pag tayo po'y umanak sa Kanya, tayo po'y makakasumpong, at pag tayo po ay kumatok, tayo po ay pagbubuksan. So, the promise of God, in application sa guidance po ng Diyos, pag hinanap natin yung guidance niya sa ating buhay, bilang isang mananampalataya, ibibigay po yan sa atin ng Panginoon. Ayun, ibibigay natin kapatid. Naniniwala ka ba o naniniwala ka ba na may Diyos na nais gabayan ang iyong buhay, nais gabayan ang iyong landas, at nais magbigay ng direction sa iyo. So, napakahalaga na yan ay pakawakan po natin because maybe most of us, naniniwala tayo na ang Diyos ay nandito to guide us, but the problem is, hindi natin siya tinatanong kung ano yung direksyon or landas na nais po niya sa ating mga buhay. So that is a great problem because napakahalaga na makita natin sa mundong ito upang tayo ay magkaroon ng gabay ng Diyos. Lagi natin siya naging sapagkat sa buhay natin, hindi po kabilang ang mga desisyon, merong mga small, merong mga big decision sa ating buhay. May mga kapasyahan tayo na panandalian, may mga kapasyahan tayo na pangmatagalan, at may mga kapasyahan tayo na ma-consider po natin na pwedeng magbigay sa iyo ng kagalakan, or pwedeng magbigay sa iyo ng kalungkutan, pwedeng magbigay sa iyo ng ayusan, or pwedeng magbigay sa iyo ng kasiyahan. So, napakahalaga na ikaw ay magabayan sa iyong mga decision. So, ang buhay natin ay napakarami nating decision sa ating mga buhay, countless. At lahat ng mga nangyari sa ating buhay ngayon ay bunga ng mga naging decisions natin kahapon at lahat ng mga magiging buhay natin sa darating na hinaharap ay magiging, ang dahilan po niyan ay magiging buhay na kung ano yung kapasyahan po natin ngayon. So it is wise and it is very good na tanungin natin ang Diyos na may alam ng lahat ng bagay, at ang Diyos na matalino sa kahit kanino, ang siya ang ating tanungin, siya ang ating pong sabihan kung ano ang direksyon niya sa ating buhay. Lalo na sa mundo natin ngayon na napakaraming mga opinions, napakaraming mga bosses, napakaraming mga ideas, napakaraming mga payo na pwede nating mapakinggan, pwede nating malaman. So it is very good na tayo ay mapuhay sa gabay ng ating Panginoon. Let's look in the book of Psalms, verse 25. Book of Psalms, in Psalm 25, tingnan po natin dito ang sinabi ng ating Panginoon. Verse 45, show me thy ways, O Lord, teach me thy paths. Lead me in thy truth, and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all day. So makikita natin dyan ang psalmist, ang sabi niya, show me thy way, O Lord. Ipakita mo sa akin ang iyong landas, ang iyong kaparaanan. O Lord, teach me thy paths. Because I would like you to know, mga kapatid,
na ang Diyos, again and again, lagi ko itong sinasabi, ang Diyos ay merong purpose sa iyong buhay. Meron siyang plano sa iyong buhay. Meron siyang personal will sa iyong buhay. At dun sa purpose at plano ng Diyos, para yun ay iyong maranasan, para yun ay iyong makamtan, ang Diyos ay bibigyan kanya ng landas na iyong tatahakin at dun sa landas na yun, bibigyan kanya ng direksyon. So, napakahalaga na laging tanungin natin ang ating Panginoon. Sa Kanya tayo magpaturo. Kaya nga sabi dyan, lead me in thy truth and teach me. So tayo po mga mananampalataya ay dapat mabuhay tayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Mabuhay tayo sa mga katuruan ng ating Panginoon. Huwag tayo mabuhay sa preference because dalawang pong bagay ang siyang pwedeng maging basihan ng ating mga decision making. Una, pwedeng preference, which is yung preference, ito ay choices or decisions na nakabase sa ating mga likes, dislikes, or sa ating mga desires. So, ang preference, ito ay, again, ito ay mga kapasyahan or mga hakbang na ginagawa natin dahil lamang yun ay gusto natin o hindi natin gusto o yun yung desire natin sa ating mga buhay. That's why, ang isang tao o kahit Krisyano na nabubuhay sa preference, siya yung Krisyano na pwedeng ma-fall doon sa idea ng legalism. Kasi yung legalism po, ito ay isang katuruan na kung ang isang tao ay ini-impose niya yung kanyang preference sa buhay ng iba at ipinapakita niya na yun ay utos ng Diyos o yun yung gusto ng Panginoon. So, pag nabuhay tayo sa preference, malaki po ang nagiging problema natin. Pwede tayo ay maging self-righteous, pwede tayo bumakbang sa mga bagay lang na gusto natin at tingin natin tama, kahit hindi po yung sinasabi na salita ng ating Panginoon. So, I would like you to understand na bago natin tayuan ang isang paniniwala, bago natin mangawakan ang isang katuruan sa ating buhay, make sure na yun ay prinsipyo na salita ng Diyos at hindi yung preference mo lang. Kasi kung preference mo lang yan, diyan ka manganganib, diyan ka mapapahamak. So napakahalaga, mabuhay tayo sa prinsipyo na salita ng Diyos, which is yung mga katuruan ng Panginoon na applicable sa ating buhay pang araw-araw. That's why nakikita po natin ang mga Krisyano na bumuhay sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Ito yung mga Krisyano na meron mga conviction, meron silang mga stand, meron silang mga pinangahawakan sa kanilang buhay na whatever happens, ito yung kanilang susundin, ito yung kanilang gagawin. So, napakahalaga po na mabuhay tayo sa prinsipyo. Kasi kung nabubuhay tayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos, may mga lugar na hindi mo pupuntahan. May mga gawain na hindi mo gagawin. May mga salita na hindi mo sasabihin. May mga kasuotan na hindi mo susuotin, lalo na kung yun ay makakadamage ng iyong testimony sa harapan ng Panginoon. So, napakahalaga na huwag tayo mabuhay sa preference, mabuhay tayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya nga, sinabi ng psalmist, lead me to thy truth, O God, no? Teach me, mga kapatid. At ang sabi po niya, on thee I will wait. So, makikita po natin na inaantay niya ang Panginoon. How many of us na tayo ay nag-pray sa Diyos na sinabi natin sa Panginoon, Lord, pagunahan niyo po ako sa aking gagawin. But the problem is, hindi tayo nag-antay sa Panginoon. Gumawa tayo ng sarili nating paraan, pumakbang tayo ng paabante o ng paatras, at hindi natin inantay kung ano yung sagot ng Diyos sa ating buhay. Well, ano po yung nangyayari? Most of the time, nadidisappoint tayo. Bakit po? Kasi, minsan, gumagawa ka ng sarili mong plano, at yung sarili mong plano, ipinagpipray mo na pagpalain ng Diyos, at yung moment na hindi yung pinagpala ng Diyos at hindi yung sinadok ng Diyos ang iyong panalangin, nadidisappoint ka. So yun po ang nangyayari po sa buhay ng maraming mga mananampalataya. So, paano natin maiiwasan yung disappointment at mahalaga makita natin dito po sa ating mensahe yung tatlong bagay na nagiging hadlang kung bakit minsan hindi natin naririnig yung direksyon ng Diyos, hindi natin naririnig yung gabay ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Number one, human desires. Napakahalaga maging mindful tayo sa mga nais natin sa ating buhay. Kumbaga, yung mga gusto mo, hindi naman po yan mali. Pero, kung ikaw ay na-consume sa kaisipan ng mga bagay na gusto mo lamang or nais mo lamang,
yan po ay hindi na maganda at hindi na po malusog. Kaya po marami mga tao ang siyang, at kahit mga Kristyano, na makikita po natin na walang direksyon ng Panginoon, walang gabay ng Diyos, at hindi nila alam kung ano yung plano ng Diyos sa kanilang buhay. It is because ang kanilang ginagawa or yung kanilang nagiging basis sa kanilang mga decision making ay hindi kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, kundi kung ano yung kanilang gusto, kung ano yung kanilang nais, kung ano yung kanilang desire. So, napakahalaga na maging mindful tayo sa ating mga kapasyahan. Ito ba yung sinabi ng Diyos? Or ito lang yung gusto natin? Ito ba yung plano ng Diyos sa aking buhay? Or ito lang yung aking kalooban sa aking buhay? So, napakahalaga na maging mindful tayo sa human desires because yan ay nagiging hadlang upang hindi natin marinig kung ano ang direksyon ng Panginoon sa ating buhay bilang isang mananampalataya. And yan po ay magbibigay sa atin ng matinding problema, matinding distractions, at matinding kapahamakan sapagkat kadalasan kaya tayo napapayura at kaya nagugulo ang ating buhay sapagkat nagpasya tayo hindi sa gusto ng Diyos, hindi sa kalooban ng Diyos, nagpasya tayo ayon lamang sa ating pansariling kagustuhan. And the second thing is faulty device. Yung mga maling kapasyahan or maling tayo at mali at hindi maka-Diyos na payo sa atin. Kaya napakahalaga na maging careful tayo sa mga payong pinakikinggan po natin, lalo na sa mundo natin ngayon. Hindi porket Kristyano ang nagsalita, hindi porket sikat na Kristyano ang nagsalita, paniniwalaan natin, panghahawakan natin, pagkakatiwalaan natin. Why? Because like what I have said or what we have studied last Wednesday, naniniwala tayo na we are in the battle. The war is going on. Tayo ay nakikipaglaban sa Diablo dahil mayroong paglalaban ng kaharian ng Diyos at kaharian ng Satan, kaharian ng kaliwanag at kaharian ng kadiliman, kaharian ng mga anak ng Diyos at kaharian ng mga hindi mananampalataya. So, sa mundong ito, ang Diyos, letter small g-o-d, ang Diyos ang sa limutan ito, the devil, ay siyang patuloy na kumikilos sa sistema ng mundong ito. So, the devil can use believers para mangnaya ng mga mananampalataya. Kaya, napakahalaga na tayo po, mga kapatid, kung tayo ay makikinig ng tayo ng advice, yung talagang doon sa isang mananampalataya o sa isang Kristyano, na alam po natin na siya po ay matibay sa salita ng Diyos, at hindi lang po yan. Dapat ikaw personally, meron kang alam sa salita ng Diyos at alam mo kung ano yung direction ng Panginoon sa iyong buhay. Because gusto ko po maintindihan po ninyo, pag kayo ay nagtanong at namingi ng payo, or may mga kaibigan kayo kahit po mga hindi mananampalataya, pwede lang sabihin sa inyo kung ano yung dapat na buhay meron ka. That's why naririnig po natin, minsan, pag yung mga pumausap tayo, at nasasabi natin yung ating mga concern, yung ating mga problema, yung ating mga pinagdadaanan, ano po yung kadalasan sinasabi po sa atin? Alam mo, kung ako sa iyo, ganito ang gagawin ko. Kung ako sa iyo, ito yung mahabangan ko. So, nakikita po natin kung ano yung sa kanila. Kaya nga po napakahalaga sa iyo bilang isang mananampalataya, dapat maliwanag sa iyo ano yung pangunguna ng Diyos, ano yung kalooban ng Diyos, ano yung landas ng Diyos na dapat mong tahakin, dapat clear sa iyo yun, personally, nang sa gayon, kung meron ng magpayo sa iyo, ma-determine mo agad or ma-discern mo agad na yun ay mali at hindi yung kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. So, yung mga maling advice, yung mga hindi maka-Diyos na advice, yan ang kadalasan nagiging hadlang kung bakit hindi natin marinig ang direksyon ng ating Panginoon. Let's look in the Bible, in Proverbs, chapter 1, verse 5. Okay, Proverbs chapter 1, verse 5. Pakinggan po natin. Ang sabi po dito, a wise man will hear. Ang matalinong tao, ano daw po, nakikinig. Kaya nga, every time we attend to the church, dapat eager ka or nag-expect ka na may mapapakinggan sa Panginoon. May maririnig ka payo ng Diyos. And will increase learning. So pag tayo ay nakikinig, tayo ay natututo, at tayo ho, ang sabi dyan, mag-increase sa ating kaalaman. So napakahalaga na tayo ay laging makinig ng salita ng Panginoon. And a man understanding shall attain unto wise counsels. Kung nais mo talaga magabayan sa iyong buhay bilang isang Kristyano at hindi ka malihis ng landas, hindi ka mawala sa direksyon ng Diyos,
hindi mo ma-miss yung plano ng Diyos sa iyong buhay na pinaka-the best, pinaka-mainam, napakahalaga na makikinig ka sa payo ng matalino, sa payo ng salita ng ating Panginoon. So, and third thing, impatient feeling. Ang pangatlo pong nagiging hadlang kung bakit minsan hindi natin marinig yung direction and guidance ng Diyos sa atin ng tama, it is because nakakaramdam tayo ng impatience. Nakakaramdam tayo ng pressure. Nakakaramdam tayo na tayo ay minamadali. So dahil ikaw ay nagmamadali or ikaw ay minamadali, pwede kang ma-pressure at the same time, pwede kang magkaroon ng maling desisyon, pwede kang mag-decide agad-agad at hindi kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. So, napakahalaga po ng patience. This is one of the fruit of the Holy Spirit and we know na patience, yes, mahirap, but patience, pag natuto tayo magtiis sa direksyon at gabay ng Diyos sa ating buhay, it is worth the wait. Amen? It is worth the wait. That's why, many times sa aking buhay personally, as a believer in Christ, there are times na kung ano man yung aking ginagawa, if I meditate yung mga nagiging bunga ng aking pagpapasya, if pinagbubulayan ko yung mga bunga ng panahon na ako'y nag-aantay sa sagot ng Panginoon sa aking mga panalangin, sa sagot ng Panginoon sa aking mga hiling, nag-antay man ako ng ilang buwan, nag-antay man ako ng taon, you know what? It is worth the wait sapagkat nakikita ko kung paano kumilos ng Diyos, kung paano nag-operate ng Diyos sa aking buhay. Sapagkat sometimes, ang nagiging problema po natin, nag-pray tayo kay Lord ng guidance, ng leading, pero ang gusto natin agad, ibigay niya agad ang sagot, ibigay niya agad sa atin, yung plano niya at kagustuhan niya sa ating buhay. Lagi niyo po tatandaan, kung merong plano at design ang Diyos sa iyong buhay, i-arrange ng Diyos yung mga circumstances, yung mga dapat mong pagdaanan bago mo ma-reach kung ano man yung nais niya sa iyong buhay. So, you need to trust Him. Huwag mong sabihin na ang Diyos ay nadidelay. Sapagkat ano man yung mga delay sa buhay natin, gaano man ho kabagal sa paningin ng iba, yung pag-akbang natin, gaano man ho ka-delay yung ating buhay, ayon sa ating personal na interpretasyon, napakahalaga na makita natin sa Diyos walang delay, ang Diyos ay hindi nade-delay, ang Diyos ay laging perfecto sa kanyang timing, sa kanyang panahon. At pag natutunan natin magantay sa kalooban at desisyon ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid, naniniwala ako isang araw, pwede kang magpuri sa Diyos at sasabihin mo sa Kanya, thank you Lord, thank you God, thank you Jesus, sapagkat natuto akong magantay. Kung sasabihin mo na, I don't think, Pastor, napakahalaga magantay. I don't think na napakahalaga, antayin ko pa yung gawin ng Diyos sapagkat nakikita ko na dapat nang magmadali, dapat nang unahin ito, dapat nang hapangan ito, dapat nang gawin ito. Well, kung hindi po tayo naniniwala sa isang pag-aantay, bago tayo mag-desisyon, tumingin na lang tayo sa paligid natin. Tumingin na lang tayo sa paligid natin. Gaano karaming tao ang mabilis magpasya, mabilis mag-aksyon, mabilis gumawa ng isang bagay, kahit walang gabay ng Diyos, kahit walang direksyon ng Panginoon, and look kung ano pa nangyari sa kanilang buhay. Nasisira ang pamilya, nasisira ang relationship, nagkakagulo sa trabaho, naapektuhan yung emosyon, ang dami po nagiging epekto niyan sa buhay ng isang tao na hindi maganda pag tayo po ay nagpasya ng mabilis at hindi muna natin pinagkatiwalaan ng Panginoon at hindi muna natin tinanong ang Diyos sa kanyang direksyon sa ating buhay. Now, the question is, sa ating mensahe, paano po natin matatanggap yung guidance ng Panginoon? So, it is very important na meron tayong gabay ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat nabubuhay tayo sa mundo ng madilim, nabubuhay tayo sa mundo ng maraming instructions, nabubuhay tayo sa mundo ng maraming pwedeng humatak sa atin dun sa landas ng Diyos na dapat nating nakalat. So, the question is, paano tayo makakatanggap ng guidance ng Panginoon? Number one, cleansing. This is very important. Cleansing. Okay? Napakahalaga na tanungin natin ang Panginoon, Lord, ano yung kasalanan sa aking buhay? Ano yung mga bagay na hindi tama sa akin? Ano yung mga bagay na mali sa atin? So, minsan po kasi, kahit alam niyo po, ito ang isang mali ng maraming mga Kristiyan. Sometimes, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos or nakikinig tayo, and then ang iniisip lagi natin, yung buhay ng iba. Nananapis niyo po ba yun? Nakikinig tayo ng salita ng Diyos, binabasa natin ang salita niya, pero ang lagi lang natin naiisip yung buhay ng iba. Ano yung mali sa kanila? Ano yung hindi tama sa kanila? Ano yung pwedeng i-use ka sa kanila?
Pero kung tayo ay magiging aware at gusto natin talaga ng guidance ng Panginoon, hindi yun yung magiging desire natin. Every time na tayo ay nagbabasa o nananalangin sa Diyos at pinapakinggan natin ang kanyang salita, ang lagi nating tatanungin sa Panginoon, Lord, ano yung mali sa akin? Ano yung kasalanan sa akin? That's why, if nais mo ng direksyon ng Diyos at gawin ng Diyos sa iyong buhay, the best thing to do is open your Bible and pray to the Lord at i-reveal sa inyong Panginoon yung mga hindi tama. At alam niyo po, kahit anong hingin mo sa Diyos, na Lord, gawin po ako sa area ng buhay ko na ito, maaaring hindi ibigay sa iyo ng Diyos yun kung alam ng Diyos sa iyong puso, sa iyong buhay, may mga bagay na dapat linisin. May mga bagay na dapat tanggalin ng Diyos. Kahit anong pilit mo pa sa Panginoon, Lord, pagpalain niyo yung plano na ito, pagpalain niyo ang aming buhay, pagpalain niyo yung kapasya na ito. Kung alam ng Diyos na may mali sa iyong puso, napakahalagang gawin mo ay itanong mo yan sa Panginoon kung ano yung mali sa iyong buhay at ikonfisal mo sa Diyos ang iyong kasalanan at pangako ng Diyos, ikaw ay kanyang patatawarin. Because in Psalm 66, verse 18, Psalm 66 verse 18, sabi po dito ng salita ng Panginoon, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So, hindi ibig sabihin na pag ikaw ay nagkasala, hindi ka na patatawarin ng Panginoon, hindi ka na pagkikinggan ng Panginoon. Ang idea lang po niyan, kung yung regard ng iyong puso, okay, kung ang aim ng iyong puso ay kasalanan, hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Kumaga, whatever you are praying to God, na blessing or guidance or direction or verse, ano man yung hinihiling mo sa Panginoon, kung alam ng Diyos ang nais lamang ng iyong puso ay kasamaan or kasalanan, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Hindi ka sasagutin ng Panginoon. So the first thing na napakahalagang gawin mo to receive God's direction is cleansing. And then 1 John 1:9, 1 John chapter 1, Verse 9, very familiar text, pero gusto ko kong basahin natin. 1 John chapter 1, verse number 9. Ang sabi po dyan, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, habang binabasa natin yung talatang yan, gawin ko na natin personal. Ang sabi po dyan again, if we confess our sins. Now, basahin mo yung talatang yan na para sa iyo. Ano yung kasalanan na dapat mong i-confess sa Panginoon? And that should be a specific sin. Hindi mo pwedeng sabihin ng kay Lord, ako'y nagkasala, patawarin mo. Huwag natin sayangin yung ating gaway sa ganung pananalita. Kung meron tayong kasalanan, ano man yung kasalanan na yun, kailangan mo yung pangalagan, kailangan mo maging specific. Sa ikukumpisan mong kasalanan. So because kapag yun ay ginawa po natin, makikita po natin yung genuineness sa ating puso, sincerity sa ating puso, na nag-ukumpisan talaga tayo sa kasalanan natin, nagsisisi tayo sa kasalanan natin, at gusto na po natin yung talipunan sa tulong at gabay ng Diyos. Kaya sabi dyan, He is faithful and just. God is faithful. Tutulungan ka ng Diyos sa iyong kasalanan. Tutulungan ka ng Diyos na mapagtagumpayan mo ang kasalanan. Tutulungan ka ng Diyos sa kanyang presensya at sa kanyang lakas na anuman yung kasalanan na iniisip mo na hindi mo kaya, maaaring yan ay ginagawa mo na buwan o ginagawa mo ng taon na yan na iyong ginagawa or simula pa nung ikaw ay bata, yan na yung iyong kasalanan na iyong daladala. Ang Diyos ay matapat, tutulungan ka ng Panginoon na ma-overcome ang iyong kasalanan. At patatawarin ka ng Panginoon. And just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Lilinisin tayo ng Panginoon ang ating mga puso, ang ating mga espiritu, ang ating mga kaluluwa. So napakahalaga, pag humingi ka ng tawad sa Diyos sa iyong kasalanan, i-claim mo, pangawakan mo na pinatawad ka na talaga ng Panginoon. Nilinis ka na talaga ng Panginoon at ikaw ay lumakad ayon sa kanyang direksyon at ayon sa kanyang kalooban. So first thing is cleansing. And second thing is surrender. Hindi po ibibigay sa iyo ng Ama yung kanyang plano sa iyong buhay hanggat hindi ka committed na sumunod sa Kanya no matter what. Kaya nga po lagi itong dinidiin na ako ng priority natin sa buhay, relasyon natin sa Diyos. Kasi pag naging priority natin yung relasyon natin sa Diyos, ang magiging desire natin ang palinis sa Panginoon. At sa panahon tayo nilinis ng Panginoon, ang magiging kasunod po niyan, ang magiging desire natin
yung magkaroon tayo ng commitment na susundin ang Diyos no matter what. Because if our focus is our relationship with God, i-reveal ng Diyos ang hindi tama o kasalanan sa iyong buhay, and tutulungan ka ng Panginoon na masunod mo kung ano yung gusto niya, masunod mo kung ano man yung pinagagawa niya sa iyong buhay. So napakahalaga na tayo ay mag-surrender sa ating Panginoon. Ano po sinabi sa 1 John chapter 5, verse 14 to 15? 1 John chapter 5, verse 14 to 15. Pansinin po natin yung mga talata po ito. And this is the confidence that we have in Him. Ito yung tiwala natin. Ito yung nagbibigay sa atin na matinding lakas ng loob, ng confidence, ng courage na galing sa Diyos. Ano po yun? That if we ask anything according to His will, He heareth us. Ibig sabihin, mga kapatid, ano man yung hilingin mo na ayon sa kalooban ng Diyos, pakikinggan ka niya. Ang idea, sa buhay natin na ito, ang nais ng Diyos, lagi tayong naka-align sa Kanyang kalooban. Lagi tayong naka-align sa Kanyang direksyon. So kung ano man yung hilingin mo sa Kanya, na naka-angkop yun sa Kanyang kalooban sa iyong buhay, ibibigay sa iyo ng Diyos. So ibig sabihin, kung may mga prayer ka na patungkol sa iyong pangangailangan, patungkol sa iyong pagbabago, patungkol sa iyong mga kagustuhan, o patungkol sa iyong buhay, ano man ito, basta yung ay naka-align sa kalooban ng Diyos, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pakikinggan ka ng Panginoon. Kaya nga po napakahalaga, pag tayo po ay nagiging tawad sa Panginoon at umpisa ng ating kasalanan, lagi nating tandaan na ang Diyos ay tutulungan niya tayo at doon sa Kanyang plano sa ating buhay, gagawin niya tayo, palalakasin niya tayo, i-equip niya tayo upang ma-reach natin ano na yung kalooban niya sa ating buhay. At yun yung confidence natin na pag tayo ho ay nagsuko ng ating buhay sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Kaya nga po napakahalagang naintindihan natin na ang Diyos natin, mahal niya tayo unconditionally. Alam niyo po ang isang dahilan kung bakit kadalasan ang isang Kristiyano po ay pag nakaranas ng mga matinding pagsubok, problema sa kanyang buhay, ay siya po ay nasa tamang landas ng Panginoon. Pag hindi niya naintindihan na mahal siya ng Diyos unconditionally, ano po yung ginagawa ng isang Kristiyano? Natatalikod siya, nalalayo siya, nalilinis siya. So napakalaga, lagi mong matandaan na ang Diyos mahal ka niya unconditionally, so you need to trust Him and obey Him in all circumstances ng iyong buhay, sapagkat naniniwala ka na ano man yung kalooban niya sa iyong buhay, yun yung pinakamaganda, yun yung pinaka-the best, at yun yung pinaka-nais ng Diyos na iyong maranasan sa iyong buhay. So, ang pinakamaganda gagawin po natin ay surrender natin ang buhay natin sa Panginoon. Surrender our life to God. Fully surrender our life to the Lord. Na ano man yung maging consequences ng ating pagsunod, ano man ang maging consequences ng ating paglilingkod, it doesn't matter sapagkat ang mahalaga na sa atin na sunod ang Panginoon. And you know what? Napakatinding kapayapaan ang ibibigay ng Diyos sa iyong buhay. Ano man ang iyong pagdaan. Sapagkat ang nabibigay sa iyo ng kapayapaan, hindi yung magandang sitwasyon, hindi yung maraming mga material na bagay sa iyong buhay, hindi ang mga masasamsam sa mundo ito, ang tunay na nabibigay sa iyo ng kapayapaan ay yung maintindihan at nakita mo sa iyong buhay na ikaw ay sumusunod sa kalooban at kagustuhan ng Diyos para sa iyo. Yun ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Amen? So, I encourage you, surrender your life to the Lord dahil ano man yung kalooban niyo sa iyong buhay, yung pangangailangan, ibibigay ng Panginoon. And one last thing, to receive God's guidance, napakahalaga na meditation. Kadalasan kinakausap tayo ng Diyos sa Kanyang salita. That's why we need to spend time with His Word. Kailangan natin maglaan ng panahon sa Kanyang salita. Mga kapatid, you can start 5 minutes or 10 minutes a day reading the Word of God. Well, kung sasabihin mo, I don't think kakausapin ako ng Diyos. I don't think gagawin ako ng Diyos. Doon pa lang sa iyong initial na kaisipan, nagkamali ka na kapatid, because that is not true. If you are saved, you have the Holy Spirit. At walang bagay sa buhay mo na aksidente o nangyayari because of happenstance. Ibig sabihin, lahat na nangyayari sa iyong buhay, may intensyon ng Diyos, may plano ng Diyos, may direksyon ng Panginoon.
So if you spend time reading His Word, kahit 5 minutes or 10 minutes a day yan, mga kapatid, dadaling ka ninyo sa mga chapter or mga talata na pwedeng sumagot sa iyong presente kalagayan or pwedeng magbigay ng prinsipyo na iyong dapat sa buhay, sa iyong buhay. Magbibigay sa iyo ng direction. Kaya napakahalaga na tayo ay nag-spend time sa salita po ng ating Panginoon. Amen? At kung ano man ho yung i-reveal mo sa atin sa kanyang salita, tayo po ay humakbang na may pananampalataya. Tayo po ay humakbang na may tiwala sa ating Panginoon. Ano man yung sinabi niyo sa atin, doon sa kanyang salita, meron siyang ipapagawa. Alam niyo po, naging problema natin kung bakit hindi tayo nag-meditate, nagbabasa ng salita ng Diyos, or inuunawa natin kung ano yung gusto sabihin ng Panginoon sa ating buhay, because I believe we are too busy. And because of our busyness, masyado tayo nagmamadali sa ating buhay. And you know what? Pag masyado ka ng busy at wala ka ng time to read God's Word, it means meron ng mali sa iyong landas. Meron ng mali sa iyong buhay. Meron ng mali sa iyong mga hakbangin. Amen? So sometimes you are too busy, and listen to this. Sometimes you are not too busy, but sometimes you are too lazy. Masyado kang tinatamad sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kapatid, kaibigan, huwag natin katamarin. Ang 5 minutes, 10 minutes, or kung kaya mo na isang oras na basahin ang salita ng Diyos, pagmuli-mulayan ang salita niya, that is a good thing because nais ng Diyos na ikaw ay gabayan, nais ng Diyos na ikaw ay kausapin, nais ng Diyos na ikaw ay tulungan, at ikaw ay bigyan ng kanyang direksyon sa iyong buhay. Ayaw po ng Diyos na tayo tamad. Amen? Hindi po yan tinuturo sa atin ang salita ng Panginoon na tayo po'y maging tamad sa kanyang salita, na tayo maging tamad sa relasyon natin sa kanya. Kasi, mga kapatid, if we spend time in God's Word, if we spend time praying and talking to God, at nakikinig tayo sa gustong sabihin ng ating Panginoon, makikita natin yung gabay ng Diyos sa ating buhay, malalaman natin kung ano yung landas na dapat nating tahakin, at makikita natin kung ano yung mga bagay na task na pinagagawa niya sa ating buhay. At yung mga task na ipinapagawa niya sa atin, mga responsibilities na ipinagkakatiwala niya sa iyo, yun yung mga responsibility na gagamitin ng Diyos upang siya ay mag-provide at mag-provide at mag-provide, ikaw ay kanyang pagpalain, at ikaw ay maging daluyan ng pagpapala, at ikaw ay patuloy na maging kagamit-gamit sa kanyang kaharian, sa kanyang kaluwalhatian, at sa kanyang kapurihan. So, I encourage yung mga kapatid na magpalinis tayo sa Panginoon, i-surrender natin ang buhay natin sa Diyos. It doesn't mean hindi ka na magkakasala. It doesn't mean hindi ka na magkakamali. It is a life na ikaw ay nabubuhay ng pagsunod sa Diyos. That's why we must act on faith. There are times na kahit ikaw ay magpasya, huwag kang matakot magpasya because pwede ka pa rin, yes, magkamali sa iyong pagpapasya, but if you are wise, dun sa iyong mga pinagpasyahan na mali, pwede mo na balikan yung sinasabi ng salita ng Panginoon at pwede mong malaman kung ano yung itinuturo sa iyo ng Panginoon, kung bakit ka nagkamali sa iyong kapasya, kung bakit ka nagkamali sa iyong desisyon. So, napakahalaga po panghawakan natin ng Diyos sa ating mga buhay at matanggap natin yung kanyang guidance because without the guidance of God, mga kapatid, tayo po'y mabubuhay, na tayo po'y nabubuhay, na laging tayo ay may pangamba, may kabalisahan, nabubuhay rin tayo sa hindi natin alam yung gagawin natin, wala tayong direksyon. Sabi ko nga, yung guidance ng Diyos ay parang center line po yan sa kalsada. Na kung wala yung center line, lalo na kung ikaw ay magpapatakbo sa kalsada napakadilim, hindi mo alam kung nasaan ka ng kalsada. Walang ilaw, at walang kahit ano, at walang center line sa gitna sa kalsada, ay pwede kang mapunta sa kabila, or hindi mo na alam kung saan direction ka mapupunta, pero pwede ka rin malaglag sa bangin. So pwede kang mapahamak. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang direction niya, ang gabay niya, ang center line ng ating buhay. Hanggat meron tayong center line, nabubuhay tayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos, mga kapatid, ano man yung pagkaalan natin, ang problema, suffering, circumstances, pain, trials, and troubles, nananatili pa rin diretso yung ating hakbang ayon sa gabay ng Panginoon dahil may center line ng ating buhay. Yun ay ang direksyon ng Diyos. Yun ay ang salita ng ating Panginoon. Kaya, napakahalaga na huwag tayo agad magmadali sa ating desisyon. Huwag tayo humakbang agad-agad nang walang guidance ng Panginoon. Huwag nating subukan i-manipulate yung ating mga pinagdadaanan. And one thing is for sure, at naniwala ka na ang Diyos na nagagayod sa iyong buhay, makikita mo na hindi ka biktima ng iyong mga pinagdadaanan. May mga ma-encounter ka man na tao na hindi mo gusto. May mga
sitwasyon ka man na hindi inaasahan na nangyari sa iyo, may mga sufferings ka man na pagdaanan along the way, alam mo na yun ay pinayagan ng Diyos sapagkat inalaw yun ng Diyos sapagkat yun yung magdadala sa iyo sa kanyang plano at nais gawin sa iyong buhay na ikaw ay patuloy magiging kagamit-gamit sa kanyang kahayan at sa kanyang papurihan. So, yun po ang iyong marirealize. Kaya hindi ka magiging biktima ng iyong pinagdadaanan, hindi mo i-manipulate yung iyong mga ginagawa at gagawa ka ng sariling strategy, gagawa ka ng sariling hakbang, gagawa ka ng sariling landas. So, napakahalaga na makita po natin ang Diyos natin is an all-knowing God. He is all-wise God. Napakatalino ng Diyos. Walang hindi alam ang Diyos. Ang Diyos, kumbaga, ay para siyang nasa helicopter at mayroong parada sa ibaba. Alam niya yung umpisa, alam niya ang dulo. Nakikita niya lahat. Tayo, nakikita lang natin yung nasa harap po natin. Pero ang Diyos, alam niya ang simula, alam niya ang katapusan, alam niya lahat ng nasa palibot sa ating buhay. So ang Diyos natin matalino, alam niya yung mga papayagan niyang circumstances, sufferings and trials, and even blessings sa iyong buhay. Alam ng Diyos kung ano yung kanyang gagawin. So napakahalaga pagkatiwalaan mo ang Diyos sa lahat ng iyong pinagdadaanan at hanapin mo yung kanyang direksyon dahil ang pangako ng Diyos, pag hinanap mo yung kanyang direksyon, ibibigay niya yun sa iyo. Yan yung pangako ng Diyos. Amen? Tayo po'y manalangin.